Okay, ayun na. Simulan na po natin ito. Galing sa Balitang Pinoy TV na siya ang lahat. Ito ba, totoo ba talaga to? Kasi hindi sinabi ni BP Sara kung sino. Pero may iba na naghahaka-haka. Si BP Sara daw, tsaka si Leni Robredo. Kung si Leni Robredo ang ilalagay bilang Vice President ni Inday Sara bilang Pangulo sa darating na panahon, si Leni Robredo parang sinaksak niya yung mga kakampi niya. 'Di ba? Tsaka mahina si Mama Lenlen. Yung pagka-mayor nga niya, angal ng angal siya doon daw sa lugar nila eh. Dapat mayor ka, malakas ka dapat, 'di ba? Wala eh. Tapos kung magiging vice president siya ni Inday Sara Duterte someday, parang ako nag-aalangan ako. Pwede pa Marcoleta, yan, o kaya Bongo, yan, okay sa akin yan. Si Madam Amy pwede rin naman, kaso natatakot na yung mga tao na no to Marcos again. Kaya maging senador ka na lang sa susunod na midterm election. Yun lang, no? Kasi wala na eh. Wala na hong tiwala eh. Alamin na ho natin ano po ba ang meron dito. Grabe guys, no? Parang si Vice President Sara Duterte po ang nagko-control ng energy ng politika sa Pilipinas. Nung nag-anunsyo si BP Sara, talagang sumabog ang media. Sumabog ang social media. Sumabog ang mga kalabang mga dilawan. Sumabog ang loyalista. 'Di ba? Hindi nyo pa ba, ito lang yung masasabi ko sa mga loyalista at mga dilawan, hindi nyo pa ba feel? Alam na namin na kami ang mananalo sa 2028? Ika nga. Di ba sabi nga ni Ma'am Riza Ontiveroski, malakas talaga si BP Sara. Ibig sabihin mahina siya. Sabi ko sa inyo, na high blood kayo na nag-announce. How much more kung mananalo na yan sa 2028? I-stroke kayong lahat? Pagka nangyari yon, sisikip na naman yung mga kulungan. At dahil dyan sa panic na sila at Leni Robredo gusto nang Oh. Narito ang Balitang Pinoy TV. Ako ayoko ng Sara at Leni. Ayoko ng Leni. Okay. Alam nyo no, sa totoo lang, itong pag-anunsyo ni Vice President Inday Sara Duterte na tatakbo siya sa 2028 ay biglang nagkagulo ang politika sa Pilipinas. Grabe guys. Grabe talaga ang mga nangyayari kahapon at ngayon na nagpanik na talaga lahat. Ha? Nung tinanong ang Malacanang na ano ang masasabi nyo kay VP Sara na tatakbo siya sa 2028, ang sabi ng Malacanang, good luck raw. Good luck raw. Ganun na lang ang sinabi nila, no? Sa tingin ko, kumpiyansa sila na mapapabagsak nila si BP Sara bago mag 2028. Na-impeach na nila. Sa tingin ko, ganun yung nangyayari kaya nag-good luck na lang no? Akala mo naman, parang hindi raw sila affected. Oo. Pero bakit biglang gusto nang magkita ni BBM at si Leni Robredo? Nagkita na nga eh. Nagsipsipa na sila ng mga dumi sa kuko. Di ba? Dating ayaw nila sa isa't isa. Pero ngayon, para silang naghahalikan, di ba? Grabe. Dinumihan nyo ang isa't isa, tapos yung mga duming inilagay ninyo sa isa't isa, pinagkakakain ninyo. Kadiri talaga kayo. Wala kayong mga sariling paninindigan. Grabe. Pag-usapan natin yan kasi halatang halata na itong mga kakamping na ito at itong mga loyalista na ito ay gusto na talagang mag-tandem para kay VP Sara. And don't you know, that is a sign of weakness. Yes. Weakness yan. Kasi mantakin nyo, no? Kung ikaw secure ka sa sarili mo at naniniwala ka sa sarili mo na magaling ka, alam mo nga malakas ka, hindi ka na makipag-tandem sa ibang mga kalaban mo. Pero in the case of BBM at Leni Robredo, gusto na silang mag-tandem. Grabe, ano? Ganyan po kalakas ang Duterte. Kinakailangan yung mga kabilang kampo, yung mga libag-libag nila, magsanib-sanib, pwersa sila. Pwersa, no? Kailangan nilang yung libag nung kalaban nila dati, kinakayod nila, tas kinakain nila. Tas ganun din yung kabila. Ganyanan po sila ngayon. Mga dumi nila, pinagdidilaan din nila.
Di ba? Mga kadiri ang mga yan. Sintabi ko sa mga kumakain. Pero ang tinutukoy ko rito, total ano lang naman yan, idiomatic expression. Ang ibig ko lang sabihin dito, yung mga sinasabi nila, masama si ganire, masama si ganito, magnanakaw si ganito. Lahat po yun, kinain nilang lahat. Yan, tama yan. Magkampi-kampi kayo. Para pagdating ng election, sure win talaga. Kasi wala po akong nakikita na pwedeng ipangtapat sa ating Pangulong Sara Duterte. Wow, sarap pakinggan. Sara Duterte. PSD. Ang ating PSD, magiging gano'n. Kasi dati, di ba, PRRD. Ayun, PSD. President Sara Duterte. Wow. Lagot na silang lahat dyan. Kaya, wala sila nga atupagin. Bahala na, kahit may bagyo. Wala na, wag mo na nating atupagin yan. Flood control, wala. Wala mo na, tsaka na yung flood control na yan. Unahin natin pabagsakin si BP Sara. Kasi pag nanalo to, wipe out lahat ng mga magnanakaw. Pero mo yung magiging president niya, ay magiging vice president niya, yun ang magtatrabaho. Para lang, syempre, galing sa Pangulo yun. Idea ng Pangulong Sara Duterte na magtrabaho yung kanyang vice president para ipakulong lahat ng mga magnanakaw. Kaya pagdating po sa 2028, 2029, malamang ito ang maganda. Lilinisin ni BP Sara ang pangungurakot ng mga taga-kabila. Yari lahat sila. Nakakatawa kayo. At dahil sa anunsyo ni VP Sara, ang daming nagagalit. Ang daming naha-high blood. Di ba may batch of politicians, personalities, mga personalidad na na-high blood, di ba? In-announce ko yan kahapon. Ngayon, meron na namang bagong mga na-high blood. Mga ibang grupo na high blood sabi ko, at ganyan na talaga ang buhay, no? Kapag hindi nyo kaya, manahimik na lang. Pikit na lang, pikit. At marami pang ang galit Pag-usapan rin natin itong umuugong na mga balita na itong mga dilawan na ito ay naghahanap na sila kung sino yung itatandem nila kay Leni Robredo. Wala! Sabihin na natin, pinakamalakas. Pero yung pinakamalakas na ito si BP Sara, yung pinakamalakas, ganyan lang kababayan. Yan, ganyan lang, kaliit lang. Yun yung Tulpo sana. Kaso, hinayaan ni Tulpo na manlamig yung kaniyang mga believers, di ba? Imbis na, dati, puro reklamo yan Naalala ko sa PCSO at sa mga iba pa, nung baguhan pa lang yan. Grabe katindi talak ng bibig yan. Kada hearing, nakikita mo, tumatalak yan. Pero, nung usapan na pagdating po sa flood control project, tameme, wala. Hindi na makapagsalita ng maayos. Yung mga testigong dinala nyo dyan sa hearing, halos karamihan, puro kota na, puro Romualdez na Tapos hindi nyo malang ipatawag, no? Hindi nyo mahal ang mga kababayan natin. Mahal nyo lang si Romualdez. Yun yung totoo doon. Bakit? Hindi ba kayo secure ni BBM? Parang nagdadalawang isip pa sila ni BBM Gusto nila si, yung Tulfo raw ang magtandem kay Leni. Halatang halata itong mga dilawan na ito ay naghahanap ng saan sila makakabuenas. Diba? Ako, pagdating ng malapit na mag-eleksyon, gagawa tayo ng mga awitin patungkol po kay BP Sara. Siguro pwede na natin simulan. Gagawa tayo ng isang channel na lahat ng iyon ay puro awitin para kay BP Sara. Lalagay ko yun sa description pero plano pa lang yan. Example, no? Itong si BP Sara. Dito mo talaga makikita ang isang leader na alam niya, malakas siya, at confident siya na secure ang kanyang sarili. Mantakin nyo, ang daming gustong makipagtandem kay VP Sara ngayon. Totoo yan. Pati nga, ang mga usaping Bam Aquino at si VP Sara ay gusto nilang ipagtandem. Hindi na talaga pwede dilaw Wala naman kasi silang nagawa. Ano ba napatunayan ng mga yan? Ang mga Duterte kasi merong napatunayan. Sila Bam, parang Huwag na, hindi ko nga lang ba't nanalo yung mga yan Sabi ko,
Kasi raw, maraming mga kakamping ang nagagalit dito kay Bam nung sinabi ni Bam Aquino na dapat yung kaso ni Duterte ay dapat sa Pilipinas yan na ililitis. O anong, ba't sila magagalit sa sinabi ni Bang Aquino? Totoo naman. Bakit sa ibang bansa, taga dun ba si Tatay Digong? Dapat naman talaga dito sa Pilipinas. Ngayon magagalit kayo. Ganun ba kayo kagunggong? Ganun ba kayo kawalang utak para okay lang sa inyo na hindi naman natin kaano-ano yung mga yun, hindi nga kadugo. Hindi nga Pilipino yung mga yun, tapos gusto nyo doon dadalhin si Tatay Digong. Mga bugok-bugok kasi yung mga yun. Alam mo, kahit kaaway kahit hindi natin kinikilalang kaalyado yung mga Aquino, pero pag may sinabi silang tama, dapat tama. Hindi yung, ang hirap kasi sa iba, kahit mali na yung administrasyon, kinakampihan nila ngayon, di ba? Yan ang mahirap sa inyo. Kita nyo si Ma'am Guanzon. Oh, dilawan yan. 'Di ba? Sinishare niya pa nga si This is my president, si Aquino, sino ba 'yon? Si Pinoy. Oh, wala naman tayong reklamo kasi nga talagang dilawan siya pero pinaninindigan niya yung pagkadilaw niya. Ayaw niya kay BBM magpasa hanggang ngayon kasi nga sabi niya magnanakaw. Oh, sabi nalalam niyo ba yung buwelta ni Manang Claire kay BP Sara na anak daw ng most corrupt, parang pinapatamaan niya si BP Sara. Pero ako nung ginugol ko din kung sino ang most corrupt sa Pilipinas na presidente, yung tatay ni BBM. Oh, edi wala ang mga taga-kabila ngayon. Kapangyarihan na lang po ang meron sila. Pero dunong, pag-unawa, malasakit, bilang pangulo o bilang ulo, wala silang criteria para po mapaangat ang ating bansa. Kaya kayong mga BBM pa rin kayo, manigas kayo. Si BP Sara hindi dumidepende sa sinasabi nyo mag-resign, ganyan. Hindi. Binoto siya ng maraming mamamayang Pilipino. Ano ba? 31, 32 million. Kayo, iilan lang kayo. Baka nga hindi pa kayo aabot ng 10,000. Hindi magre-resign si BP Sara kahit 100,000 kayong lahat. Kasi may nagmamahal sa kanyang 32 o 31 million views. Nasabi ko bang views kanina? Hindi. 31, 32 million na tao ang bumoto sa kanya. Pwera pa yung mga hindi nakaboto. Di ba? So, iilan kayo. Baka nga, yun nga sabi ko. Baka hindi nga kayo abutin ng mga 10,000. Hindi nyo mapaparesign si BP Sara. Kaya nga sabi niya, may impeachment. I-impeach nyo ko. Kaso, lalong magagalit yung taong bayan. Ayaw na namin ng parang susuko na lang ba tayo? Ganito na lang ba tayo? Sabi nga ni BP Sara doon sa interview, ganito na lang ba? Ayaw niya yung mga kabataan natin o yung mga magulang o makasanayan na lamang. Wala ganito talagang ating bansa, may korupsyon. Dati ganun na ganun din ang nasa isip ko noon siguro. Mga teenager pa lang ako noon. Wala ganyan na talaga ang Pilipinas. Corrupt na, wala tayong magagawa. Kaso, nung dumating po kasi ang mga Duterte, wow, may pag-asa pa pala. Okay pa pala. Kaso, ginugulo ng iba. Yung mga hindi marunong gumamit ng utak. Alam nyo ba yung gusto nyong mangyari kung BBM pa rin mo yung mga kaalyado ni BBM ang nandoon sa top? Sisirain niya ng kinabukasan ng mga mamamayang Pilipino. Tingnan nyo nga. Sabi ng ganun, marami na daw nahuling mga, ang tawag dyan, marami nang nakumpiska na illegal powder o yung droga. No, marami na daw. Wow! Wala namang nakukulong. Parang sa flood control din. Huwag nyo nang lokohin ang mga sarili ninyo. Tanggapin nyo kasi totoo masakit. Masakit sa kaloob-looban ninyo na yung presidente na hinahangaan ninyo, pinangangalandakan nyo dyan sa puso ninyo na yan pa rin. Kahit alam nyo ng mali para hindi lang mapahiyang mga ego ninyo. Gumising kayo. Tignan nyo kung may nagagawa talaga yan. Wala na nga Buti pa yung mga bayad, maiintindihan natin. Kinakailangan nilang magtanggol Pero dun sa mga nalilito, gisingin nyo lang po ang inyong puso at diwa, kaisipan, magsaliksik kayo. Hindi po kurap si BP Sara. Nilalason lang po yung kaisipan ninyo.